Magandang gabi. Ngayon ay gabi ng Miyerkules, Mayo 5, Anyo 2021. Kaantun po sa paghahatid ng isang palaisipan. Ito po'y bunga ng aking naging interaksyon sa ating informante noong nakaraang linggo at ang unang yugto ay akin na pong inihatid sa inyo na may kinalaman po sa banking kabal. Ang banking kabal po ay yan po ay mga naglalaba ng mga maduduming pera na nanggaling sa droga, nanggaling sa ano pang mga aktibidades na illegal at yan po ipinapasok sa sistema ng pagbabangko at nang sa ganon, magamit nila ang pera at lilitaw na ang perang yan ay legal. Kaya po, wag na po tayo magtaka kung saan kumukuha ng budget yung ibang mga pilantropo kuno na nagpapagawa ng kalsada, sagot na nila. Pero siyempre, meron po yung balik, meron din pong mga return of investment, kumbaga, sa kanila pong pagbibigay daan sa mga malalaking proyekto na yan. Meron din pong balik, pero siyempre, pinalulusot nila, pinalalabas nila, lahat yan ay legit. Pero ang perang yan, kadalasan, palagi natin may iba na galing po sa mga laundered money, pera nang galing sa droga, pera na nanggaling sa China, na kinurakot doon sa China at ipinupuslit dito sa ating bansa gamit ang mga pogo at mga kasino. Sa bagay niyan, ibinahagi po sa atin ng ating informante na kung inyo pong matatandaan, meron po tayong naging yugto dito sa ating programa tungkol po doon sa pagpunta ni Trump doon sa Vatican. Mapapansin po dito nakasimangot si Francis, Pope Francis, at nakangiti ang ating bayani, ang hero na si Donald Trump. At marami pong may mga nagsasabi po na yan daw po ay sa kadahilan ng isaayos na ni Donald Trump ang nais niyang makuha sa Vatican. At yan ay ang pagkuha o paglikom, ano man tawag nito? Forfeit ng mga kayamanang nalikom dyan sa Vatican, gaya ng mga ginto, iba pang mga treasures at iba pang pananalapi na naimbak dyan sa Vatican. Yan po ay bilang kabayaran, danyos doon sa kanilang mga social offenses, mga kasalanan sa lipunan. Kabilang na dyan siyempre yung mga kasong kinasangkutan sa may kinalaman sa sex, pedophilia, pagsamantala o pananamantala sa mga kabataan at iba pang mga iskandalo na hinarap ng mga kaparian. Kabilang na rin siyempre dyan yung mga aktibidades nila na may kinalaman po sa money laundering. Ginagamit po ang Vatican at ang Vatican Bank dahil dyan daw po, ayon din sa palaisipan, ay dyan po iniimbak at dyan po humihinto yung mga salapi na nalikom ng banking kabal. At dyan din po kumukuha ng pananalapi ang mga kabal, operations ng deep state, dyan po sa Vatican. So yan po ang mga palaisipan. Hindi po natin sinasabi, hindi ko po binabouch na yan ang totoo. Yan ay mga usapin lamang po na kailangan din po naman nating matutunan at sa ganun ay mabigyan ng gabay ang ating mga sarili. So dito po ay sinasabi na kabilang po dyan sa pag-negotiate ni Trump ay ang pagkuha ng mga Vatican gold at iba pang mga treasure bilang kabayaran doon sa kanilang mga kasalanan. At sabi ho ng ating informante, na-consummate na po ang pag-transfer ng mga gintong yan. Yung mga treasures na yan na galing sa Vatican na napagkasunduan. Kaya daw po pala, namuo ang armada dyan sa South China Sea. Yan, ano? At makikita natin yung mga fishing vessels ng mga Chinese militia. Hindi po daw yan mga per se na nangingisda, kundi yan daw ay mga bantay at mga armado po yan. Nung karaang buwan lamang Marso, Abril, late part ng March, April, naging mainit po ang talakayan dahil po dyan sa pagdami ng mga fishing vessels, fishing militia dyan po sa South China Sea. At tunugan din po natin, nakarating din po sa ating radar na ang mga Amerikano at iba pang mga kahanib puwersa ay nagtungo sa South China Sea, kabilang na siyempre ang Pilipinas.
gamit ang BRP, pinakabagong barko ng Pilipinas na pangalan ay Jose Rizal. At ito po ang sinasabing kauna-unahang missile capable na warship ng Pilipinas. Nandyan din po yan. At ito po ang mga eksena dyan po sa Whitsun Reef. Ito po pala ay parang boomerang at nandiyan po sila nagtumpok po yung mga Chinese militia. Now, ang sabi po nating impormante, ang ginawa daw po pala dyan ay nagkaroon na po ng pagtransport, pagsasaling kamay. Noong ginto na yan, galing dun ho sa pinanggalingan at itransport na po at ibinahagi sa iba't ibang mga bansa, sa mga piling bansa. Kabilang niya dyan, siyempre, isa sa mga nabigyan ng ginto ay ang Germany. Yun lang ang nabanggit niya sa akin. Germany, ang China, of course, at Pilipinas, and Indonesia. Parang ganyan din yata yung nangyari noon, mga usapin tungkol sa sole signatory. Yung kayamanan noon ay in-administer ni Sukarno bago napunta sa kamay ni Marcos at iba pang mga channels na ginagamit sa pamamahala ng ginto. So, ayon sa ating informante, napunta yung ginto na nakuha sa Vatican, nagkaroon ng Germany, nagkaroon ng China, nagkaroon ng Indonesia, nagkaroon of course ang Pilipinas, at siyempre ang Amerika. Now, ano po bang ginagawa ng mga barkong yan? At bigla na lang na humupa ang issue na humupa na po, nangonti na yung mga nagbabantay dyan sa South China Sea, and bigla na lang lumabas itong pagkawala o yung bang pagkasira, kasi hindi natin pwede sabing lumubog ang submarino dahil talagang lumulubog yan. So, hindi po proper term na sabing lumubog. Kumbaga, ang submarinong hindi na ho nakaahon sa kalaliman, galing sa kalaliman. Ang sabi sa atin ng informante, may kinalaman daw po pala itong submarinong ito sa pagtransport ng taksang ginto. Napakarami daw pong ginto na kinuha galing sa kustodiya ng Vatican. At isa po sa mga ginamit, siyempre, kabilang ho ang Indonesia doon, ay ang Indonesian submarine na ito. Hindi po malinaw kung yung Indonesian submarine na yan ay talagang lumubog, ayon sa napabalita at maraming namatay nga lahat ng personnel, o baka, ayon doon sa aking informante, baka pinalabas na lang na lumubog o talagang inilubog na lang at hindi na pinaahon, pero ang mga personnel ay nakaahon, ngunit hindi ho sila pwedeng magsalita kung ano po ang tunay nilang naging misyon. Pero ang palaisipan dito, yan daw po ay kasama dyan ang paghahakot ng ginto gamit po ang submarinong yan. Kung dito sa Pilipinas, kung anong ginamit, ay hindi na po natin masasabi. Hindi ko po alam at wala rin pong ibinahaging impormasyon. Lamang, naniniwala siya na nandito po sa isa sa mga region dito sa Pilipinas nakatago ang malaking bahagi na yan na nanggaling po dun sa Vatican na inareglo ni President Trump. Kaya ang system nito, ang UK, Britanya, royalty, Queen Elizabeth, walang natanggap. At yan daw po ang dahilan kung bakit nang malaman daw ni Philip ay nakitilaga ng buhay ni Philip. So, ano ang gagawin na ngayon ng Inglaterra kung hindi sila nakatanggap? Ayan, dineploy na nila, dinispatch nila itong HMS Queen Elizabeth, Her Majesty's ship. Ibang klase ho ito. Pag sinabing Her Majesty's ship, mukhang seryoso na ho ito. Ito po yung pinakamodernong warship ng Inglaterra o ng Britanya, na ito po ay kasulukuyang naglalayag at maglalayag po dyan sa South China Sea. Kaya abangan natin kung ano po ang mangyayari, kung maghahamon ba ng makikipagtagisan ba
ang UK dahil siya ay hindi nakatanggap, hindi pinagkatiwalaang tumanggap. Lamang ito imbes na mapunta sa kanila, ay ngayon ay napunta na ho sa China. Of course, minsan siyempre sasabihin natin, ang China, busado, bla 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 bla. No? Pero ang philosophy ho pala niya, kaya pinapalakas din ho, kaya nagpa-participate ang China sa geopolitics dahil para po ma-maintain ang tinatawag na balance of power. Yung power pong nandoon sa West, kailangan po may katapat na power galing din po sa East. Kung dati USSR ang matunog na pangalan, ngayon naman po ay panahon para sa China na nandoon sa kabilang bahagi ng timbangan para magkaroon ho ng balance. Dahil kapag hindi po nagkaroon ng balance, mananaig yung isang puwersa, masasabi naman natin na mapanaig ang puwersang yan. Wala pong pagsusuri at wala pong sasagot doon sa kung anumang mga pang-aabuso o pamamalabis ng kabilang puwersa. Kaya kinakailangan po talaga yung balance of power. At dahil dyan sa balance of power na yan, yan din po ang sinasabing naging dahilan kung bakit nagkaroon ng World War II para ma-distribute yung power na yan, no? According dun sa iniisip nila o kanilang tinatayang balance para hindi po wala pong manaig na bansa laban sa mga mahihinang bansa. So yan po, no? May isang palaisipan, yan nga po talaga, yan pa bang naging dahilan kaya nagkaroon ng pagmumuo ng mga armada dyan sa South China Sea. Ayan din ba ang dahilan kung ba't sinabi ni Secretary ni Roque na si Carpio at si Del Rosario ay nagmi-mislead ng kanilang remarks. Baka merong alam si Roque, kaya sinasabi niya na hindi alam ni Del Rosario at ni Carpio ang mga nangyayari. Probably, most likelihood, alam ni Duterte ang mga kaganapan kaya hindi na lamang siya kumikibo dahil meron naman tayong parte. Ang problema, hindi natin alam. Hindi kinukumpirma sa atin. Hindi ho natin batid kung saan nakatago, etc. etc. Dahil yan po ay isang top secret ang arrangement po niyan. Gayunpaman, sinasabi rin po ng ating informante na itong si Mang Doming, ay isang nasa kabinete ho yan si Mang Doming, mahalagang departamento ang kanyang pinamumunuan. Baka kapag nagdampot na ho sila ng mga tinatawag na lumabag at nagdulot ng paghihirap sa ekonomiya, kalaman dyan yung economic sabotage, baka masabit itong si Mang Doming dahil marami na raw po pala itong pinasok na mga facilitation. Itong si Mang Doming na disadvantageous sa ating bansa. Kaya Mang Doming, namumuro ka na. At binabantayan ka na ng mga operatives dahil dyan sa mga pinagagagawa mong disadvantageous sa bansa. At siyempre, kumpirmado na rin po na nagkakaroon po ng hidwaan sa mga magkabilang paksyon dyan sa Vatican. Kabilang po dyan yung mga paksyon na pro-Francis at yung sa mga anti-Francis dahil po pinalalabas po nila na nagkakaroon ng reform dyan sa Vatican at tunga po doon sa gusto o nais ng deep state na mangyari at tinutukoy nila na napasok na ang Vatican ng mga kampon ni Lucifer. Dahil nga po, nililihis nito ni Francis ang mga alituntuning pananampalataya ng Katoliko at napupunta po sa ibang mga bagay na hindi nila inakalang tutunguhan at na itong sa ilalim ng pamamahala ni Francis. Kaya magiging masalimuot po ang mga kaganapan at mga mangyayari. May dagdag ko pa po, no? Ito po ay picture. Ito yung sinasabi na sign of the Master of the Second Veil. Ayan po ay Masonic sign. Sign ng mga
ng mga mason na yung kaliwang kamay o kanang kamay ay sinisilid doon sa loob ng kanilang coat. Ayan, ayan si Francis at nandiyan din si Obama. Ayan, si Obama, yung hidden hand. At siyempre, nandiyan din si Pauchot. Ayan, si Pauchot. Ayan, ha? Sige kayo, malapit na kayo kapag nagkataon. Bueno, yan lamang po at bukas sa ating live stream, atin pong pag-uusapan ang tungkol sa mga bobotante. Bobotante. Ano po bang profile ng mga bobotante? Ano po bang kanilang pamantayan kapag sila'y bumoboto ng Pangulo, ng mga halal na opisyal dito sa ating bansa? Ako ay sa tingin ko, kapag ang bobotante ay bumoto, ay bobo rin yung kanilang naboboto. At yan mga gusto ng mga kabal, yang mga politikong walang sariling disposisyon, walang sariling pag-iisip, at mga politikong uto-uto. At marami po sa darating na eleksyon ng mga uto-utong yan ang tatakbo. At mga uto-utong yan ay popondohan ng malaki ng mga kabal. Dahil yan ang gusto nila maging tuta ng kabal. Muli, ito ang inyong lingkod, Ka-Anton Israel, ang nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi. Paki-like, share, and subscribe. Hanggang sa muli nating pagtatagpo.